Kaya ako po masasabi ko po mga kapatid, itong mga naunang mga CVT transmission na ito, talagang hindi siya okay, hindi siya magandang transmission. Sablay, malaki ang problema kaya mabilis nasisira. So ano ang ginawa ni Toyota? Dahil nga po dito, masasabi ko ngayon na lahat ngayon ng mga naunang CVT transmission, lahat yun sablay talaga yun. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami po ang nagtatanong sa akin ng mga subscribers ko kung ano daw ba ang pipiliin ko kung sakaling ako ang bibili ng sasakyan. Yun daw po bang naka-CVT transmission or yung mga sasakyan na naka-traditional automatic transmission pa rin. Ito po kasi mga nagtatanong sa akin na to, bibili po sila ng mga brand new na sasakyan, kaya lang pagpunta nila sa dealership, karamihan po ngayon, nung mga sasakyan na nandoon ay mga naka-CVT transmission. At meron pa nga po mga naka-DCT. So, parang nababawasan na daw yung mga sasakyan na traditional automatic transmission. Kung ako po ang tatanungin nyo, mas gusto ko na itong mga traditional na automatic transmission dahil kahit pa man noong araw, hindi pa ako pinapanganak, nagsimula na itong mga traditional na automatic transmission na gumagamit ng torque converter at mga linings at mga planetary gears. Mas marami yung mga traditional na automatic transmission, mas marami ang pyesa at ito po ang catch dito. Ito pong mga traditional na mga automatic transmission, 90% po ay may mabibili kang mga rebuilding kit. Hindi po katulad nitong mga CVT transmission po na ito. Ito pong nakaraang araw, meron pong pumunta ulit dito sa amin, mag-asawa, nakabili po sila ng Toyota Vios na 2023 model sa kanilang tiyahin. Ito daw po ay ilang buwan din na hindi ginamit at nung nabili na nga nila, inuwi nila itong Vios na to, pag-aapak pa lang sa accelerator nung kanyang asawang lalaki, ay naramdaman doon niya na parang sliding o kaya ayaw umabante. Yung medyo paangat ng konting ganon, itong CVT transmission na Vios na to, kailangan pang idiin niya yung accelerator para umabante. Hindi daw katulad nung kanyang Toyota Altis na luma na kahit na medyo paakyat, kapag binitawan mo ang preno ay umaabante po siya. Ipinatest drive sa akin, wala akong maramdaman na problema dahil nga po ang mga CVT transmission ay ganun talaga ang kanyang trabaho. Hindi yan katulad ng mga traditional na automatic transmission na kapag apak mo talaga ng accelerator, kahit paano'y dumadamba po yan. Mabilis, responsive, hindi katulad ng CVT transmission. Ang CVT transmission, apakan mo, kung medyo paakyat yan, medyo magkakaroon ng galit ang makina mo, mag-high RPM mo na yan, nataabante, at kapag naka-pick up na yan, ayan, tuloy-tuloy na po ang arangkada niyan. Hindi mo mararamdaman na kumakambyo yan hanggang sa mapapansin mo na lang, bumibilis na yung takbo mo, unti-unti nga yung bumababa ang RPM mo habang bumibilis naman ang takbo mo. Kasi nga, yung pagpapalit ng gears nito ay wala na. Yan po ay gumagamit ng dalawang pulleys na lumalaki at lumiliit at ito nga po yung ratio. On the fly, nagpapalit siya ng ratio, hindi mo yan mararamdaman. Yung Toyota Vios po na yun, 30,000 lang po ang tinakbo nun. Sariwang-sariwa pa talaga. Kaya lang dahil nga sa nanibago yung may-ari, yung bagong may-ari doon sa sasakyan na dinadrive niya, na hindi katulad nung naka-traditional na automatic transmission na Toyota Altis, inakala po niya na yun na may problema. Kaya po, yung mga may bagong sasakyan ngayon na naka-CVT transmission po kayo, kung hindi pa kayo nakakagamit ng mga traditional na automatic transmission, once na gumamit kayo niyan, makikita nyo yung kanilang difference, yung kanilang pagkakaiba. Ang CVT transmission, meron din po yung torque converter. Meron ding mga clutches yan sa forward clutch at sa driving pulley at mayroong isang planetary gear para doon sa reverse. And the rest po doon ay yun ang dalawang pulley na mayroong steel belt. Ngayon sa mga automatic transmission na traditional, wala po itong steel belt na to, wala din yung pulley na yan. At doon ay marami yung mga planetary gears. At bawat planetary gears po na yon ay may kanya-kanyang speed. Mga kapatid, ano po ba ang mga advantage ng mga naka-CVT transmission? Unang-una, smooth driving ang mafe-feel mo kapag ikaw ay nagmamaneho ng CVT transmission. Napakatipid po nito sa gasolina or sa diesel. Very fuel efficient po ang mga naka-CVT transmission. Pangalawa, hindi mo mararamdaman yung shifting dahil wala nga pong nag-shift dito. Wala din po ditong jerking. At ang isa pang maganda sa mga naka-CVT transmission, kung ikaw ay kaskasero, hindi mo magagawa dito yon. Dahil ito po ay dahan-dahan pumick up ng arangkada. At kapag ka mabilis ka na rin naman sa highway, ayan, mapapansin mo yung gaan ng takbo nito at doon ka nga nakakakuha ng tipid nito sa fuel. Pero mga kapatid, marami rin pong problema itong mga naka-CVT transmission. At iisa-isahin po natin ngayon yung mga problema po na yan.
Noon pa man po, marami na pong mga CVT transmission. Pero halos lahat yon ay failure. Karamihan nga po ng mga nagawa namin ng mga CVT transmission na dinesign pa 25 years ago, wala po talagang nabibiling rebuilding kit. Kaya po ang nangyayari, maghahanap ka dyan sa Banawe, maghahanap ka sa mga Japan surplus ng mga transmission para palitan mo na lamang ito ng surplus na transmission. Wala namang nabibiling brand new. Siguro kung medyo modelo pa ay may mabibili kang brand new ng mga CVT transmission. Ngayon ito mga kapatid, dumarami na itong mga manufacturer ng mga sasakyan na ang inilalagay nila na transmission ay yung continuously variable transmission. Ito nga po yung CVT. Unang-una po, yung po kasing traditional na automatic transmission, napakaraming pyesa nun. Halos libo yung pyesa sa loob ng isang traditional na automatic transmission. Depende pa yan kung gaano karami yung gears. Kung halimbawa 9-speed yan or 10 speeds yan, yung automatic transmission na yan, ganun karami yung mga planetary gears niyan, ganun karami yung mga linings dyan, pati mga bearings niyan, lahat mga tornilyo, mga pyesa ng valve body, mga solenoid, sobrang dami ng pyesa ng isang traditional na automatic transmission. Kaya lalong nagiging komplikado. Pero siyempre, kung pagbabasihan mo, yung performance naman ng mga traditional na automatic transmission, hindi pwede itong makupad na CVT transmission. So gustong-gusto ngayon nitong mga car manufacturers, itong mga CVT transmission, dahil unang-una, mas nakamura sila. Kakaunti na lang yung mga pyesa na imamachining nila, yung ihuhulma nila ng mga pyesa ng mga planetary gears na yan. Samantalang sa CVT transmission, 2 pulley lang, nagkayarian na. Tapos meron kang steel belt na magpapaikot-ikot doon. Ngayon, kasama na doon sa transmission na yun yung differential. Kaya po, mas naging nakamura ngayon itong mga manufacturer nitong mga CVT transmission na to, mas malaki ngayon ang kinikita nila. Eh syempre, pag binili mo naman ng bago yung sasakyan mo, talagang maganda ang andar niyan, mabilis yan, okay yan. Pero kapag ka nasira na yan, posible tapos na rin yung warranty. Bibili ngayon ng transmission na surplus or brand new na transmission, itong mga nakabili ng mga sasakyan na may CVT transmission. Example ko, itong Toyota. Gagawa sila ng isang malaking transmission ng mga Fortuners na yan. Or sabihin mo na, yung RAV4. Kasi itong mga modelo ng RAV4 na 2019 pataas ay ginamitan po ito ng isang makabagong CVT transmission. Pero mamaya ako nababanggitin yon. So halimbawa, yung mga lumang sasakyan nila na hindi pa CVT, gagawa siya ngayon yung traditional na automatic transmission, napakadaming pyesa niyan. Samantalang pwede pala siyang gumawa ngayon ng CVT transmission, same unit, o halimbawa RAV4 din, nilagyan niya ng CVT transmission, kakaunti na yung pyesa, kakaunti na ngayon yung magagastos niya, kakaunti na rin yung mga taong babayaran niya or mga supplier na o-orderan niya ng pyesa nitong CVT transmission na to. Kasi nga po, pwede naman palang magamit itong CVT transmission, mas pinaunti ang pyesa, mas gumaan, at mas naging efficient po ngayon sa fuel itong mga sasakyan dahil nga po, wala nang mga gears, wala nang mga mabibigat na pyesa katulad ng mga lumang automatic transmission. At dahil dito, hindi lamang ang Toyota ngayon ang gumagawa nitong mga CVT transmission na ito kasi nga nakita nila na talagang malaki ang kikitain nila kapag ito ang inilagay nilang transmission. Kung ang isang traditional na automatic transmission talagang maaalagaan mo, properly maintained yan, kayang tumagal niyan ng tumakbo na yan ng 200,000 kilometers or 250,000 kilometers, buo pa itong traditional na automatic transmission. Samantalang itong mga CVT transmission po na ito, halos karamihan ng mga naunang mga CVT transmission na yon ay karamihan dyan ay wala na. Karamihan dyan ay nagpalit na ng mga surplus na transmission. Itong mga CVT transmission, itong mga nauna, wala na nga mabiling rebuilding kit, selyado pa. At isa sa madalas masira dyan, mga kapatid, ay yung kanyang steel belt. Kasi dito sa Pilipinas, iba naman talaga yung traffic dito, grabe. So every time ngayon na aarangkada ka, bibitaw ka, aarangkada ka, nabibigla ngayon yung mga pulley na yan at umi-slide yung steel belt na yan doon sa pulley. Itong mga nag-grab na yan or yung mga bago pa lang nagmamaneho, ang akala nila, itong CVT transmission ay katulad nitong traditional na automatic transmission. Mas matibay po ito kasi ito ay gumagamit ng mga planetary gears. At kapag lagi mong binibigla ang pag-apak sa iyong accelerator, dito sa mga naka-CVT transmission, nag-overheat po talaga yung CVT fluid nito. At mas mabilis mag-overheat ang mga CVT fluid kumpara doon sa mga automatic transmission fluid. At kapag hindi mo napalitan, itong mga CVT fluid na yan, na overheat mo na yan, yan ang magbibigay sa iyo ng malaking problema.
Kung halimbawa na-drive mo ang iyong CVT transmission, talagang hirap na hirap, mabigat ang load, isa pa po yan sa nagbibigay ng problema sa mga CVT transmission. At kung nahihirapan itong pulley at yung belt na yan, magkakaroon ng slide yan, at yan na nga po, matindi yung init na mangyayari dyan. Dahil sa automatic transmission, walang nakikiskisan na metal yan. Samantalang dito sa CVT, meron. Kaya mas mabilis na nag-overheat ang mga CVT transmission kapag yan ay overload or mabigat yung load na kanyang pinapasan, yung sakay ng sasakyan mo. Na pinipilit ngayon na iabante noong drivetrain mo, yan nga yung CVT transmission, kaya mas madali siyang nag-overheat. So yan ang mangyari, sleeping belt, maingay ang transmission, whining noise, tapos yan na, papunta na siya doon sa ipupull down mo na ang iyong CVT transmission dahil ayaw nang umabante. Wala na ring reverse. So yan ang nagiging problema nitong mga CVT transmission, lalo na yung mga naunang modelo. Yung mga bagong modelo ngayon, naku, ang daming gumagamit ng mga CVT transmission na Toyota at itong Mitsubishi ginagamit na pang-grab. Minsan, hindi ako nagdadala ng sasakyan galing doon sa bahay ko dyan sa Cainta. Aakyat kami dito sa Antipolo. Ramdam na ramdam mo, hirap na hirap. At kapag kaya na napwersa ng napwersa, mag-overheat yan, ayan na, papunta na siya sa pagkasira. At ito ang isang matindi. Itong mga gumawa ng mga CVT transmission na ito, dahil nga po sa selyado, yung kanilang CVT transmission, tapos wala ka namang mabiling rebuilding kit, kahit sila mismo, hindi nila kayang i-repair ang kanilang CVT transmission. Kaya kung halimbawa, nasa warranty period ka pa, swerte mo. Dahil hindi mo kailangan bumili ng halagang 300,000 na transmission. Kaya kung halimbawa naman, wala ka na doon sa warranty, maganda ka ngayon ng pera mo, ang brand new, ay tumataginting na 300,000 pesos. Yung surplus naman, kung modelo pa yung sasakyan mo, maghahanap ka ngayon ng surplus. No? Hindi po ganun ka ready available itong mga CVT transmission na ito. Yan ang naging dilema, yan ang naging problema nitong mga manufacturers po na ito sa mga CVT transmission na ito. Kaya po nagkaroon sila ng failure. Kaya ako po masasabi ko po mga kapatid, itong mga naunang mga CVT transmission na ito, talagang hindi siya okay, hindi siya magandang transmission. Ngayon, every time na nasa traffic ka, every time na umaarangkada ka, sluggish yan, makupad yan. Kaya ang ginagawa ng iba, idinidiin ngayon yung accelerator at nagbibigay ng problema sa CVT transmission. Pero mga kapatid, ito, ang good news. Ito ang good news. Dahil alam ng Toyota na yung mga naunang CVT transmission na yan ay sablay. No? Malaki ang problema, kaya mabilis nasisira. Dahil ito rin naman si Toyota, yung karamihan ng mga modelo nila tulad ng Wigo, ng Vios at iba pang mga naka-CVT transmission nila, talagang marami ang naging problema niyan. Nasisira ka agad. So ano ang ginawa ni Toyota? Nitong 2019, ang Toyota po ay gumawa sila ng bagong CVT transmission at nilagyan po nila ito ng direct shift gear. Itong direct shift CVT transmission na ito, yung pinaka-low speed, yung pinaka-primera, ay naglagay sila ng gear para po yun ang magiging starting or launching gear at hindi ngayon mapupwersa itong steel belt, itong pulley, itong CVT transmission. Kaya hanggat hindi ka pa nakakaarangkada or hindi mo pa naakyat yung mataas na kalsada na yan, no? Yung uphill na road na yan, hindi ngayon bibitaw itong launch gear na to, itong low gear na yan, at iyon yung magiging primera mo. Dahil nga po dito, masasabi ko ngayon na lahat ngayon ng mga naunang CVT transmission na hindi katulad ditong direct shift na CVT na ginawa ng Toyota, lahat yun sablay talaga yun. Mawawala ngayon dito yung pagka-sluggish niya, mawawala yung pagka-makupad niya, talagang malakas at magiging mabilis ka. Bakit? Dahil makukuha ngayon nung gear na yan, yung starting speed mo, at kapag ka po mabilis ka na, hindi na ngayon mahihirapan yung pulley mo pag nag-transfer na siya doon sa CVT. Magaan na ngayon yung paiikutin ng torque converter, yung itong dalawang pulley na to. Magaan na siya. At talagang mailalarga niya na yung kanyang speed. At makakapagpalit na po siya ng kanyang ratio on the fly na hindi na po nahihirapan itong continuously variable transmission po natin. Sabi ko nga po kapag ka naka-CVT ka, apakan mo yung accelerator. Dinidiin mo yung accelerator, parang gusto mong yung body language mo gusto mong umabante kasi ang kupad ditong mga CVT transmission na yan Makupad yung arangkada ng mga sasakyan kapag ka naka-CVT. Pero dahil dito sa ginawa ng Toyota, itong direct shift CVT, yun nga, yung launch gear po na yan, ang magpapabilis sa'yo. Walang iniwan ngayon yan doon sa mga
naka-traditional na automatic transmission. So yan yung ganda, yan yung advantage nitong direct shift CVT na ginawa po ng Toyota. Ngayon mga kapatid, hindi po lahat ng Toyota models na gumagamit ng CVT ay meron na pong direct shift CVT. Ang Vios wala po, ang Wigo wala po. So lahat yan ay mga standard na CVT lang. Ang mayroon po yung Lexus at yung mga RAV4, malalaman nyo naman kung yan ay gumagamit ng direct shift na CVT. Kung ikaw ay nagdadrive na yung manner ng driving mo ay parang laging nagmamadali ka or mabilis ka talagang magmaneho, hindi bagay sa'yo yung mga standard na CVT transmission. Ang dapat sa'yo ay traditional automatic transmission or DCT transmission or itong ang direct shift na CVT. Dahil ito ay mayroong launch gear na magpapabilis ng primera mo, magpapalakas ng arangkada mo. Meron pa pong ibang klaseng mga CVT transmission na isasama ko po sa susunod na video na aking gagawin. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po ay lagi po kayong manunood ng aking mga vlogs. At kung pwede po sana, paki-likes, paki-share, at paki-subscribe nyo po ang aking channel. Mga kapatid, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.